Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po uli ay dadako sa ating online worship dahil hindi pa po tayong pinapayagan na magsama-sama sa ating bahay-sambahan at tayo magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng internet sa online. Pero malapit na po. Pag marami na po na vaccine, baka malapit na rin po loobin ng Diyos na tayo magkita-kita sa ating bahay-sambahan. Sa panawagan sa pagsamba, babasahin ko po ang Psalms chapter 9 verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat sa iyong kagilagilas na magawa. Ako'y magpapakasaya at magpapahagala sa iyo. Ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan. Tayo po ay humingi ng gabay at magpasalamat sa ating Panginoon. Aming Diyos na sa langit na makapangyarihan po sa lahat, muli po, lubos ang aming pasasalamat, Panginoon, sapagkat sa muli, kami po ay gumaganap ng aming pananambahan. Salamat po, Ama, dahil kami ay may araw at oras na ganito na nakakapagpuri at nakakapagsamba sa iyo sa kabila po ng pandemic. Salamat po sa iyong patnubay, Panginoon, sa mga ginagamit mo sa aming online worship. Salamat po, Ama, sa mga biyaya na sa kabila po ng pandemic nga na ito, hindi po kayo nagpapabaya sa aming Panginoon. Salamat po sa pagkain namin sa araw-araw, sa maayos na kalusugan, Panginoon. Salamat po. Salamat po dahil sa kabila ng lahat, kami po ay hindi natatakot, O Lord, dahil kami ay may Diyos na buhay na nagbibigay sa amin ng pag-asang hindi kami pababayaan at hindi kami iiwan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord, ang pangangailangan ng aming mga kapatid, lalo na po ang mga naapektuhan ng trabaho, Panginoon, ng kanilang mga hanap buhay, O Lord. Nawa po, kayo po magbigay ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Ang mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman ng Diyos, nawa ay kayo po ang magpagaling sa kanila, kayo po ang maging doktor, Panginoon, sa kanilang buhay. Patnubayan niyo din po, Ama, nawa ang aming mga pastor na nawa ay laging po silang gabayan, Panginoon, sa ang kanilang kalusugan, Lord, ng mga pangailangan, Panginoon, para mas lalo po nilang mapalawig ang kanilang ministeryo, Panginoon. Ganun din po ang kapatid namin sa praise team, sa technical team, O Lord, lahat ng iyong mga anak na narito, nagsasamba sa iyo. At nadalangin po namin, Panginoon, na kalooban po ang masusunod at hindi po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig at ang lahat po ng ito ay aming samot pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo dumako sa ating sagot ng pagbasa. Inaanyayahan ko po ang lahat na makaisa sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po'y ating matatagpuan in the book of 2 Kings, chapter 20, verses 1 to 10. And this is what is written. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order, because you are going to die. You will not recover." Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life.
and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David." Then Isaiah said, "Prepare a poultice of pigs." They did so and applied it to the boy, and he recovered. Hezekiah has asked Isaiah, "What will be the sign that the Lord will heal me, and that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now?" Altogether, Isaiah answered, "This is the Lord's sign to you, that the Lord will do what he has promised. Shall the shadow go forward 10 steps, or shall it go back 10 steps? It is a simple matter for the shadow to go forward 10 steps, said Hezekiah. Rather, have it go back 10 steps. Malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Amen. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Come on church, malayang sumigaw. Malayang sumigaw, malayang sumayaw,
Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen. Come on, church, tuloy-tuloy po nating awitan, purihin ang ating Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Ulitin natin, ako'y magpupuri sa Panginoon. Tunay nga ba na nagpupuri tayo sa Panginoon sa mga oras na ito? Amen! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong inalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong inalang sa pag-ibig ng walang hanggan. Yan naman magpupuri naman sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ngayong ilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Sinong magsasabing dakila ka, dakila ka aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Sinong magsasabing dakila ka, dakila ka aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Kahangahan ang Kanyang mga gawa. Purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos siyang awit ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng
dakila ka, aming Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Sinong magsasabing dakila ka, aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa, purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos ang Hari ng lahat ng bansa, awitan, purihin ng mga nilikha. Come on, church, awitin po natin. Sino magsasabi? Dakila ka, Yes, Father. aming Ama. Napakadakila ni Sino Panginoon. pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Sinong magsasabing dakila ka, aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Kundi tayong Kanyang nilikha, kundi tayong Kanyang nilikha, kundi tayong Kanyang nilikha. Amen. Tunay na walang hanggan ang katapatan niyo sa amin. Sa kabutihan, ginawa ninyo ang dapat sa bawat isa. Tunay lamang, Panginoon, namin na nararapat na kapurihan para sa iyo. Kapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa Sa biyaya biyaya mo, mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. walang hanggan, katapatan Salamat sa walang sa hanggang buhay katapatan sa bawat ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
higit pa sa kalangitan, ang iyong kapangyarihan, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa amin, takas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Tunay, Panginoon, na di mapapantayan ang kapatuloy, ang kadakilan, ang kalwalhatian ng Panginoon. Tunay, nararapat lamang na ibalik ang kapurihan na nararapat sa inyo, Lord. Sapagkat sa dami ng inyong ginawa para sa buhay namin, Panginoon. Sa mga naranasan namin, Panginoon. Sa pagpapalaya ninyo sa bawat isa sa amin. Sa mga sakit na aming nararamdaman, Panginoon. Sa mga problema na dumating sa aming mga buhay, O Lord. Lord, we cannot thank you enough for all the things you have done for us. Thank you so much. Thank you so much. Christ name. Magandang umaga po. At kamusta po kayo? At purihin po ang Panginoon dahil muli po tayong makakapakinig po ng banal na salita. At ngayon po ay buwan na po ngayon ng June. Napakabilis po ng panahon, no? At nung nakaraang buwan ay pinag-usapan po natin yung mga kababaihan, ang mga unnamed woman in the Bible. Ngayon po ay mapag-aaralan po natin sa buwan po ng June ay mga lalaki o mga kings or mga unnamed men in the Bible or mga prominent na Bible character po. At dahil nga po ngayon kasi June ay sasapitin po natin o sineselebrate po natin po yung buwan ng Hunyo ay Father's Day. Kaya po yun po yung mapag-aaralan po natin itong buwan ng June. Kaya po mga kapatid, unahin ko po ang katauhan po ni King Hezekiah. Si King Hezekiah, ayan. Sino po nakakakilala sa inyo po kay King Hezekiah? Meron po ba? Or narinig nyo na po ba itong si King Hezekiah? Siguro marahil hindi pa, or siguro, narinig ko na yan. But, sige po, dahil kung ito po yung narinig na natin at hindi nyo po narinig, ay ito po yung nais iparating po sa atin ng ating Panginoon Diyos, itong kanyang buhay. At marami po tayong matututunan sa buhay po ni King Hezekiah. So, pag-umpisahan po natin, itong si King Hezekiah, ang kanyang tatay ay si Ahaz. So, pangalan pa lang, Ahaz, no? So, King Ahaz, at talagang ito ay hindi naging maganda yung kanyang pamumuno at talagang hindi niya sinunod ang Panginoon at talagang sila ay napahamak at kanyang mga nasasakupan. So dahil dito ay talagang dumaan ng dusa ang itong mga Israelites. At meron nga po siyang kanyang anak na si King Hezekiah. At ito po si King Hezekiah ay naging hari po ng Juda. At alam niyo po itong napakaganda po kay King Hezekiah, siya po ay sabi nga kinalulugdan po siya ng ating Panginoon at he walked with God. At siya, sabi nga sa sulat, siya po ay talagang malapit o sabi nga, kino-compared po siya sa pamumuno ni King David. So, alam naman natin si King David na magaling, talagang malapit sa puso, at ganun din po siguro yung pagkakakumpara nito kay King Hezekiah. At
itong si King Ezekias, alam niyo po mga kapatid, ay binuksan niya, i-reopen the temple and cleanse. At dahil nga yung ginawa ng kanyang tatay ay sinarado at gumawa ng mga altar, gumawa ng mga Diyos-Diyosan, alam niyo po mga kapatid, itong si King Ezekias, pinabuksan niya at inayos niya yung mga pagsamba nila at inalis nila yung mga ribulto at lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod po sa Diyos mga kapatid. Alam niyo po ito ay ginawa po sa panahon ni King Ezekias. At alam niyo po, itong si King Ezekias, siya din yung nagbukas ulit ng Passover celebration dahil nga matagal ng panahon sa pamumuno ng mga ibang kings, ibang mga judge. Alam niyo po, itong si King Ezekias ay siya yung nagbukas ng Passover celebration, parang pag-aalala. At hindi lang po ito si King Ezekias, sabi ko nga po, siya ay faithfully and walk with God. At alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw naman talaga ay sumusunod at talagang ikaw ay patuloy na kumakalinga sa ating Panginoon, may reward ka. Di ba po? So, itong si Ezekias ay ni-reward at pinagyaman po ng ating Panginoon. Di ba? So, kakaiba po itong hari. Talagang isa sa mga hari na pinayaman at talagang pinagpala ng ating Panginoon. But tignan natin later on, ano yung nakita natin, ano yung makikita natin kay King Ezekias. And how did Ezekias led Judah in crisis? Alam naman po natin na ang bawat mga kings o mga Israel ay dumadaan sila sa mga pagsubok, dumadaan sila sa mga hamon ng buhay, at titignan natin kung paano po ito hinarap sa pamumuno ni King Ezekias at paano sila nagwagi at paano sila natalo. So titignan natin, dahil nga itong si Ezekias ay namumuno sa panahon po ng kanilang kalaban, itong ng Assyrian. Yung Assyrian ay meron pong hari na si Sennacherib. Yan, si King Sennacherib. So dahil po dito mga kapatid, alam niyo po itong Assyrian ay na-conquered na nila yung northern Israel. So nasasakop nila. At dahil nga po ito sa takot nga ito ni King Ezekias, inoffered niya na siguro i-please niya itong king itong hari na ito na sabi, ibibigay yung lahat ng kayamanan o kung ano yung gusto ng mga pilak at talagang mga ginto. Sabi niya, doon sa chapter 18, verse 14, si Ezekias na hari ng Judah ay nagsugo ng hari ng Assyria sa Lachish na nagsasabi, ako'y nagkamali, iwan mo ako, anumang ipataw mo sa akin, aking papasanin, at pinatawan ng hari ng Assyria si Ezekias na hari ng Judah na 300 pilak at 30 ginto. At alam niyo po mga kapatid, ibinigay ni Ezekias sa kanya ang lahat ng pilak at natagpuan sa bahay ng Panginoon at kabangyaman ng bahay ng hari. So lahat po ito mga kapatid, talagang piniplis niya. But hindi pumayag po itong hari ng Assyrian. Sabi niya, hindi. At alam niyo po ginawa nito, gusto talaga masakop nila itong Israel o yung Judah. Alam mo, sabi nung anong kagustuhan ng Assyrian, nung king, sa mga Israelites, ay huwag magtiwala o huwag mag-rely kay King Ezekiah dahil hindi naman kayo ililigtas. At alam nyo, pinakamabigat nito, sabi niya, pinakamabigat na sinasabi nung mga taga-Assyrian, yung banta, huwag na kayong magtiwala sa Diyos. At talagang bitawan nyo yan. Kumbaga sasabi niya, yan Diyos nyo na yan, hindi naman kayo ililigtas niyan. Nasasakop na nga kayo Ano pang gagawin nyo? Kumbaga, sinasabi nitong mga taga-Assyrian, itong king, na layuan nyo na at hindi kayo ililigtas ng
Diyos nyo. Di ba? Kumbaga, parang sa buhay natin, no? Parang sinusubok tayo sa maraming bagay. Parang sinasabi, hindi kaya ng problema mo yung Diyos mo, layuan mo na yung Diyos mo. Baga, binubulong sa atin ng kaaway, hindi ka naman talaga ililigtas ng Diyos mo eh. Simba ka ng simba, Bible study ka ng Bible study. Pero tignan mo naman nangyayari sa buhay mo. Parang ano ba, panay kaguluhan na nangyayari? Tignan mo sarili mo, oh. Diba? Meron pong mga ganap pang ganun sa buhay ninyo. Parang mula nung naging Kristiyano ka, mula nung naglingkod ka sa Panginoon, parang mas lalong gumulo ang buhay mo. At parang nakikita mo sarili mo, parang dumadami pa lalo yata yung problema mo sa buhay. At parang sinasabi ng kaaway, tignan mo, ang dami mo ng problema sa buhay mo, hindi ka kayang iligtas. Hindi ka, papabayaan ka ng Diyos mo. Parang ganun po sinasabi nitong Assyrian doon sa mga Israelites. But alam niyo po mga kapatid, anong ginawa nito ni Hezekiah? Na nalaman niya nga yung nagsugo siya ng mga tao at nakarating nga po sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, he sought wisdom from the prophet Isaiah. At alam niyo po mga kapatid, alam mo saan siya tumawag? Doon sa lingkod po ng Diyos. Itong si prophet Isaiah. At talaga pinasugo niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, magpunta ka doon kay Isaiah, alamin mo anong dapat gawin. Diba? So ito, inanap niya po agad yung makadiyos, yung taong magbibigay sa kanya ng magandang gabay. At siguro po sa atin, maaari pong matutunan natin dito na kung minsan may mga problema tayo, mas piliin po natin na tawagin o mas piliin po natin na puntahan yung mga taong merong takot sa Diyos. Kapag may problema ka, huwag po natin piliin yung mga taong na alam mo naman na lalo kang mapapalayo sa Diyos. Kaya kapag meron kang mga trials o meron kang krisis sa buhay mo, mas puntahan mo po mga kapatid. Mas piliin natin mga kapatid, yung taong merong takot sa Diyos o merong pananalig sa Diyos. At alam niyo po ginawa nito, kaya nga pinapunta siya at nagbigay nga itong si Isaiah. At alam mo pa paano hinarap ito ni Hezekiah, itong problema niya, nung banta sa mga Israelites. Alam niyo po mga taga Jerusalem, siya po ay nanalangin. He prayed a powerful prayer of faith. Kaya titignan niyo po dun sa 2 Kings chapter 19. Verse 19, sabi niya, ito yung kanyang panalangin. Ngayon, nga Panginoon naming Diyos, iligtas mo nga kami sa kanyang mga kamay. Isinasama ko sa inyo upang makilala ang lahat ng kaharian sa lupa na ikaw, Panginoon, ang tanging Diyos. So, nanalangin po itong hari at alam niya po kung sino yung kanyang tatawagan. Kaya nga sabi ko nga po, bago po muna kayo pumunta sa mga taong nagbibigay sa inyo ng aliw, nagbibigay sa inyo ng tulong, o maaari nyo sandalan, puntahan nyo po muna yung taong, sabi nga, yung taong makadiyos. At lalong-lalo na dapat unahin, kapag merong mga suliranin sa buhay natin, ay tawagin po natin ang ating Panginoon. Alam naman natin lagi na kapag meron po tayong mga nangyayari sa buhay natin, kapag meron kang mga delubyo sa buhay natin, unahin po na natin ng Diyos. Minsan nga po nakakasakit sa Panginoon kapag wala na tayong choice at wala na talagang yung mga pinuntahan natin na maaaring makapagbigay sa atin ng kapayapaan, maaaring makapagbigay sa atin ng comfort, at kung wala na yung mga taong yun, ang pupuntahan natin, ang pinakahuli, walang iba ang ating Panginoon. Diba po? Parang napakasakit po sa ating Panginoon yun, no? Pero yun po ang ginawa nitong hari na ito. He prayed a humble, powerful prayer of faith. At titingnan natin, tuloy tayo mga kapatid, paano nga ba ito hinarap ni Hezekiah yung kanyang karamdaman? Alam niyo po mga kapatid, nung nananalo na sila
At alam niyo po, nung panahon na yon, 185,000 ang namatay doon sa Assyria. Mga Assyrian, talagang halos daming mga namatay. Ito nga po, umabot daw ng 185,000. So titignan mo, ang dami pong mga namatay. Pero after that, dito po, tignan niyo po nakita niyo po si King Hezekiah, meron pong, paikot-ikot po yung kanilang buhay Siya ay nananawagan sa Diyos, siya po ay nagtagumpay. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po dumating po sa kanyang buhay ay siya po ay nagkaroon ng sakit at maaari po siyang mamatay. So po, tingnan niyo po chapter 20 po tayo mga kapatid. Nang araw na yon, nagkasakit na po si Hezekiah at sabi nga, nagkasakit si Hezekiah at malapit nang mamatay. Si Propeta Isaiah na anak ni Amos ay pumuron sa kanya at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo na ang sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na, hindi ka na mabubuhay. Nang magkagayon, hinarap ni Hezekiah ang kanyang muka sa dingding at nanalangin na Panginoong sinasabi, alalahanin mo ngayon, Panginoon, inadalangin ko sa inyo, kung panahong ako'y lumalakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumagawa ng mabuti sa iyong paningin, at si Hezekiah ay umiyak ng mapait. O, tingnan niyo po mga kapatid, nanalo po siya, pero nagkasakit po siya. Ba't alam niyo po nangyari po dito? Doon sa chapter 20, nung nanalangin siya sa ating Panginoon, alam niyang mamamatay po siya. Ano nangyari? Sabi niya, dagdagan ko ng anong sinagot ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nung talaga siguro nasa bedridden na itong si Hezekiah Talagang malapit na siya, nasa terminal na yung kanyang sakit. Baga, last terminal na. Sabi niya, ano sabi ka sa kanya ng Panginoon? Dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod ito sa kamay ng hari at ng Assyria at aking pagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. At alam niyo po mga kapatid, dahil sa kanyang paglilingkod, sa kanyang kabutihan, nadagdagan po ng 15 years. Additional 15 years. Kaya nga nung dinagdagan ng Panginoon yung kanyang buhay, alam niyo po mga kapatid, nagpasalamat siya sa ating Panginoon, nagpuri siya. Tignan niyo po yung testimony doon sa Isaiah chapter 38. Isaiah chapter 38, tignan niyo po yung sulat ni Hezekiah, siya ay nagpasalamat, nagsamo sa ating Panginoon, talagang nagpuri po siya mga kapatid. At tanong po sa atin, kung dadagdagan ng Diyos ang buhay natin, ano kaya yung gagawin natin? Siguro, maaari dating matutunan ito mga kapatid. Nung nakikita ko po, sinabi niya yung kanyang paglilingkod sa Diyos, yung kanyang pagiging matuwid sa Diyos, sabi niya, lumakad ako sa harapan mo, sa katapatan at buong puso ko po'y gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Baka, Lord, dagdagan mo naman yung aking buhay dahil ayaw niya pang mamatay Pero alam niyo po mga kapatid, ito po ay talagang ginrat ng Diyos. At marahil sinasabi ko nga, kung ang paglilingkod sa Diyos, kung ang pagsisilbi mo sa Diyos ay maaring makapagdagdag ng iyong buhay, bakit hindi po natin gawin? Kung ang paglilingkod at pagiging tapat sa Diyos ay maari yang gumaling ang iyong karamdaman, bakit hindi kayang gawin ng Diyos? Marahil hindi ko po sasabihin na kung maglilingkod sa Diyos, marahil siguro ito talaga yung ginawa nakita ng Diyos. Marahil kung ang paglilingkod mo sa Diyos o yung pagiging mabuti mo sa Diyos at lahat ng ginawa ng buhay mo ay talagang inalay mo sa Diyos, maaaring baka bumangon ka sa pagkadapa mo mga kapatid. Diba? Marahil pwedeng gawin ng Diyos At kung yung ginugusto mo na makapasa ka sa mga exam dahil nakikita ng Diyos na ikaw ay naglilingkod, baka yun ang dahilan para ibigay sa iyo ng Diyos. Marahil, we do not know. Pero alam mo mga kapatid, nung si Hezekiah ay naglingkod po sa Diyos at sinabi niya, Lord, naglilingkod po ako sa inyo at buong puso ko pong ginagawa ang lahat ng kagustuhan mo, talagang ginaran po ng Diyos. Marahil siguro po mga kapatid,
kung gagawin po natin yung mga bagay na mabuti, at alam ko po, hindi bingi, hindi po bulag ang Panginoon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, marahil yan pa, baka yan pa ang maging dahilan ng lahat ng bagay na ginugusto natin ay pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Siguro matagal ka nang walang trabaho, baka dahil sa paglilingkod mo sa Diyos ngayon, yan pa ang maging dahilan. Diba? Baka naman dahil gusto mo nang pumunta ng ibang bansa, makapiling ang iyong mahal sa buhay. Baka dahil sa kabutihan na ginagawa mo pa sa Panginoon ng Diyos, may panahon at yan ay bibigay sa iyo ng Diyos. Marahil lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, tatandaan natin, yan po ay nakikita ng ating Panginoon at ayaw ng Diyos na meron tayong utang sa Kanya. Kaya nga lahat nga ng ibinibigay natin sa Kanya, binibigay niya pa, sinusuklian niya pa ng sobra-sobra. But, ang tanong ko nga po kanina, kung kayo po ay bibigyan ng additional years ng inyong buhay, ano ang inyong gagawin? Marahil siguro kung bibigyan ka pa ng taon, ng karagdagang o mahabang buhay, gawin mo na yung karapat-dapat at paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, nakakalungkot itong mga kapatid, itong si Hezekiah, ginawa niya nga po siguro yung kanyang mga ginawa sa ating Panginoon. But in the end, alam niyo po mga kapatid, he made a foolish choice. Dumating din po si Hezekiah na nagkamali siya sa ating Panginoon. Kaya titignan po natin, talagang napakasarap talaga na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon at ikaw ay gumagawa ng mabuti sa ating Panginoon at ikaw ay lumalakad sa kaharian niya o sa kanyang katwiran. At marahil sasabi nga natin na lahat ng bagay nito ay kapalit ng pagpapala. Pero mga kapatid, hindi po natin pwedeng gawin na mananalangin ako that additional 15 years. Maraming paraan, maraming miracle ang ginagawa ng Diyos na para sa iyo lamang po ito mga kapatid. Marahil siguro kung kay Hezekiah lang to, marahil nataon to kay Hezekiah, marahil kung iba ang sayo, merong gagawin ang Diyos na kakaiba para sa iyo dahil lamang po sa iyong paglilingkod mga kapatid. Kung ito naman ay kabutihan para sa iyo kung naglilingkod ka, bakit hindi na natin gawin na maglingkod sa ating Panginoon? Di ba po mga kapatid, bakit hindi na tayo maging tapat sa ating Panginoon? Kung ang buhay mo ay palubog na, bakit hindi mo na lang ibigay yan sa ating Panginoon? Kaya nga, di ba, nung nakatulad nakaraang sermon po mga kapatid, napakaganda. Nung si Johnny, di ba? So ano nangyari? Yung kanyang buhay at the last, talagang habang nabubuhay siya ngayon, binibigay niya na yung kanyang sarili sa ating Panginoon na patuloy siya naglilingkod sa ating Panginoon. At what was the king tragic mistake? Ano po yung kanyang ginawa? Bakit nagkamali ito? Kaya titingnan niyo po dun sa chapter 20. Punta kayo sa chapter 20 na po tayo mga kapatid. Basahin niyo po yung 2 Kings chapter 18 hanggang chapter 20. Makikita niyo po yan. 2 Kings chapter 18, chapter 19, chapter 20. At titingnan niyo po dun sa verse 12 mga kapatid, ng panahong yon, si Merodach, Baladan na anak ni Baladan, sabi nga dito, ang hari ng Babylonia ay nagpadala ng sugo na may sulat na kaloob kay Hezekiah sapagkat siyang nabalitaan na si Hezekiah ay nagkasakit. So nabalitaan nga ng hari ng Babylonian at alam niyo po mga kapatid, sa kanyang balita, nagkasakit. At alam niyo po, sabi niya, tinanggap ito ni Hezekiah at pinatuloy. At alam niyo po, pinakita yung lahat ng mga ari-arian, lahat ng mamahaling ginto, at talagang walang anuman ang kanyang nasasakupan na hindi pinakita sa kanila ni Hezekiah. Talagang pinakita po lahat ng mga pinasyal sa magagandang yung kanyang, kasi pinagyaman nga po siya ng Diyos he rewarded, di ba? At talagang itong mga sinugo ng Babylon, ng hari ng Babylon, talagang nasiyahan. At sabi nga, sa akin galing yan ako ang nag-ano yan. Ito po problema mga kapatid, ano po ang naging mistake, yung tragic mistake nitong hari na ito. He failed that test
in pride. Bakit kaya pride, mga kapatid? Alam niyo po, mga kapatid, nakalimutan ni Haring Ezekias, nung siya ay pagalingin, siya ay pinagyaman ng Diyos, inangkin niya na siya lahat ng bagay ay dahil sa Kanya. Tignan niyo po, mga kapatid, sa verse 13, sila'y tinanggap ni Ezekias at pinakita sa kanila lahat ng kayamanan ng kanyang bahay, pilak at ginto at pabango at mamahaling langis at kanyang taguan ng sandata at lahat ng matagpuan sa kanyang bodega. Walang anuman sa kanyang bagay o kanyang nasasakupan na hindi pinakita sa kanila ni Ezekias. At sabi nga po, mga kapatid, dahil nga po itong sa pride, dahil nakalimutan niya po, mga kapatid, itong ating Panginoon. Marahil siguro nakalimutan niya nung siya ay masagana yung kanyang buhay, talagang nakakalimot sa Diyos, di ba? Marahil sabi ko nga po, bihira po ang hinahanap ang Diyos kapag ang kanyang sarili ay nasa taas. Bihira po ang hinahanap ang Diyos kapag ang kanyang kalagayan ay napakasarap. Pero kapag ang buhay niya po, mga kapatid, kapag ang buhay natin ay lublob at napaka-nasasadsad ka na, lagi nating tinatawag ang Diyos. But ito po, mga kapatid, napakaganda nga po sa isang taong pinagpapala, sa taong talagang umangat ang kanyang buhay at lubos na pinagpapala ng Panginoon ay patuloy niya pa rin hinahanap ang ating Panginoon. Napakasarap po ito, mga kapatid. But itong si Hezekiah, nakalimutan niya sa kanyang sarili na pinagpala siya ng Panginoon, hindi dahil sa kanyang kagalingan. Di ba po, mga kapatid? At minsan sa buhay natin, akala natin kaya ka pumapasa, kaya ka umaasenso, hindi dahil naman sa iyong sarili. Huwag mong kakalimutan, dahil sa lahat ng bagay na yan, ay dahil sa ating Panginoon. Naging masaya ang iyong pamilya, pinagpapala ang iyong tahanan, hindi dahil sa magaling kang magulang, hindi dahil sa Diyos. Pinapagaling ka ng Panginoon, hindi dahil sa magaling ang iyong doktor, hindi dahil sa iyong mga gamot, kundi dahil ulit yan sa Diyos. Pinag-ingatan ka ng Diyos, hindi dahil yan sa face shield, hindi dahil yan sa face mask, hindi dahil yan sa bakuna. Pinag-iingatan ka ng Diyos lalo dahil yan sa Diyos. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay nagmumula, tatandaan natin, ay walang iba kundi sa ating Panginoon. Everything that we have and everything that we receive is come o dahil nga po sa nagmumula, sa nagbibigay sa atin, itong ating Panginoon. Kaya po alam niyo po, naging kasalanan nitong, ang tatanong, ano ba naging kasalanan nito ni King Hezekias? Alam niyo po, naging sa mga komentary, because of their pride, o yung sin of pride. Alam naman natin na ang pride kasama sa 7 deadly sin, di ba po? Ano ba yung ibig sabihin ng pride? Nag-research po ako, sabi ng pride is taking credit of what we've done instead of thanking God for helping. Yan. So, yun daw yung pride. Kinikredit mo na yung sa sarili mo at instead na magpasalamat ka sa Diyos, credit mo nga sa sarili mo. Ano pa? Sabi nung sa dictionary po, exaltation of self above all authority, even God authority. And pride is coming arrogance. And pride, unreasonable feeling of superiority as to one talent, beauty, wealth, rank, and to feel na nararamdaman mo that you don't need God. Di mo na kailangan ng Diyos. Kaya nga, ang pride, ito yung sinasabi na yung self-reliant. Nagre-rely ka na sa sarili mo. And sometimes, yung pride, sabi nga, to look down on others. And self-image, self-regard, and self-centeredness. Nakatuon yan yung pride because doon sa sarili mo na ikaw ay nakatingin lang sa sarili mo. Kaya nga po, mga kapatid, etong sabi nga, napakaganda nung isang, nung meaning na taking credit of what we've done instead of taking God for helping. Yan po dahil nga po doon sa nangyari ito kay Hezekias, nakalimutan niya po, mga kapatid, na siya pa yung pinagaling,
siya ay dinagdagan ng taon, siya ay pinagaling ng Diyos, siya ay pinagyaman ng Diyos, binigay yung mga ari-arian, at alam niyo po mga kapatid, nakalimutan niya na ang lahat ng bagay na ito ay nagmumula sa Diyos. Kaya titingnan niyo po yung chapter 20, mga kapatid. Bubuksan niyo po yung chapter 20. Ito po, tuloy po tayo. Anong nakita nila? Ito, tinanong ni Isaiah at sumagot si Hezekiah, kanilang makikita ang lahat na sa aking bahay. Walang anumang bagay na aking sa mga bodega ang hindi ko pinakita sa kanila. At sinabi ni Hezekiah, pakinggan mo ang salita ng Panginoon at araw na dumating ang lahat na sa iyong buhay at iniimbak ng iyong ninuno hanggang sa araw na ito ay tatangin patungo sa Babylonia. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, verse 19, at lahat ng magkagayon sinabi ni Hezekiah, mabuti ang salita ng Panginoon, ang iyong sinabi sapagkat kanyang inaakala, bakit hindi ko magkakaroon naman ng kapayapaan at kapanatagan ng aking araw? Akala niya po, inaakala niya, magiging maganda yung kanyang buhay. Dahil sa panahon na meron pala siya. So nakalimutan niyo po itong ating Panginoon. At titignan niyo po sa mga komentar, ano ba talaga? Ganun pala po mga kapatid, no? Kapag minsan nakakalimutan natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin, kung minsan kung anong meron tayo, nagkakaroon tayo ng pagkakasala, nakakalimutan nating magpasalamat sa Diyos. And tatandaan po natin, lahat ng bagay na meron tayo, kahit nga yung cellphone mo, kahit nga yung damit mo, lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito ay walang iba na yan ay nagmumula sa Diyos. At lahat ng narating mo mga kapatid, lahat ng anong meron ka ngayon, hindi mo yan mararating kung hindi dahil sa Diyos. Kaya bakit, tignan po natin ang ating mga sarili. Nakakalimutan ba natin ng Diyos? Or inilalagay ba natin sa ating mga kamay ang ating pag-angat? Inilalagay ba natin ang ating buhay na kayang-kaya natin ang lahat ng bagay na ito? Lord, I don't need you. Hindi ko kayo kailangan. At baka minsan ganun na nga po tayo dahil inilalagay natin yung ating kaisipan sa ating mga sarili at minsan nga sa ating mga kapwa pa eh. Titingnan po natin ano po yung mga bagay na maaari nating matutunan dito. King's priorities were right through he lived in wicked and immoral culture. At alam niyo po yung bilang isang ama, nga po, bilang isang ama, pag-usapan natin, alam niya yung priority na kahit alam niya yung kanyang tatay ay mali, alam niya yung tatay na hindi maganda yung ginagawa, hindi niya po sinundan. Kaya nga, yung kultura nila, kaya nga po si King Hezekiah ay pinabukasan at nilinis yung templo upang makapagsamba ulit. Kaya minsan tayo mga anak, kung alam natin na mali yung mga tatay natin, wag na natin sundan, 'di ba? Wag na natin gawin. At marahil siguro may mga bagay sila na mas maraming bagay pa rin sila na nakikita na mabuti. At kung alam mong mali, marahil mga kapatid, wag na nating sundan at wag na nating gawin. At marahil siguro, King's love for God and desire to please Him brought him additional years of life. Kaya katulad po ng sinabi ko, yung pagmamahal niya sa Diyos at kanyang ginisire na ma-please ang Panginoon, talagang yun ang naging dahilan kung bakit nadagdagan niyang kanyang taon. Marahil siguro sa buhay natin, sa paglilingkod natin, baka yun po ang maging dahilan pa kung bakit ikaw ay pagpalain pa ng Panginoon. Kung hindi ka na nga naglilingkod sa Panginoon, wala ka na nga ginagawa sa Panginoon, pinagpapala ka na ng Panginoon. How much more kung ikaw lalo mga kapatid, tumutugon sa pangangailangan ng ating Panginoon, patuloy na naglilingkod sa Panginoon, baka yan lahat ng bagay na yan, talagang maging dahilan lahat ng mga bagay na inihiling natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy tayong lumakad sa Kanyang liwanag, and King knew where to turn in times of trouble. At alam po natin mga kapatid, kung alam natin saan tayo pupunta. Kapag tayo ay mayroong mga krisis sa buhay, alam natin at sino dapat natin takbuhan, walang iba ang ating Diyos. At
yung kanyang downfall, ito yung naging pride, baka tignan po natin sa sarili. Lagi nating pasalamatan at lahat ng bagay na yan, lahat ng meron tayo ay nagbumula sa Diyos. At tatandaan natin bilang isang ama o bilang isang mananampalataya, pinasa niya yung kanyang magandang kanyang mga ginawa na mabuti sa kanyang anak. Pero nakalimutan niya yung pagpasa. Kaya nga hindi siya naging mabuti rin din Dahil nakita rin ni Manase, yung kanyang anak, naging palalo din itong si Manase. Kaya po mga kapatid, maraming mga nagawa itong si King Hezekiah na maaaring nating matutunan. At tatandaan natin, itong hari na ito ay pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. At siya rin po ang gumawa ng kanyang ikababagsak o ikaka-curse ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagtingin sa sarili. Nawa, makita po natin ang lahat ng bagay na ito at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita. Let's pray. Father God, salamat po. Tunay nga na ang iyong salita ay naging makapangyarihan po sa amin. Nawa, maibigay sa iyo ang kapurihan at pasasalamat. Nawa, Lord, tulungan niyo po kami na magawa yung mabubuting bagay na ginawa po ni Manase na siya ay patuloy na lumakad sa iyo, na patuloy na inaanap ka, Panginoon, na sila ay noong times of trouble, at patuloy namin maibigay, maging mabuting halimbawa kami, Panginoon, bilang isang magulang sa aming mga anak. Father God, please help us at nawa, napurihan ka namin sa pakikinig ng iyong salita. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayan, kaawaan, kapatawaran sa iyo. Ang nakamtan ko, o aking Jesus. Sa atin mo, Jesus, Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. nagtatapat, sumasamo, tumulunod sa harap ng banal mong trono.
Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa dulang ng Panginoon na kung paanong ang kanyang paghihirap na nasa lupa siya. Pero sa panahon ngayon, nandito tayo ay gumagabay ang kanyang banal na Espiritu, ang kanyang pagpapala at nakamit natin ang pangdakilang pangako na ibinigay ng ating Panginoon. Na ito po ay hindi ginagawa ng mga ibang denomination. Sa pamamagitan po nito ng pagputol-putol ng tinapay ay mananamin natin ang ating puso na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Ganito po sinasabi sa 1:54 hanggang sa mga susunod. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako'y sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin na nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sino mang kumakain ng sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bubuang mula sa langit, hindi katulad ng kinakain ng inyong mga ninuno sa ilang, at namatay sila kahit sila na nakakain yun. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinasabi ko sa inyo, sinawa habang nagtuturo sa Kapernaum. Tunay na pagpapala at pagkarinig ng kanyang banal na salita at pakikisa ng banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sa iyo po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian. Nandito po muli kami sa dulang ng Panginoon. Nagpapasalamat, pumupuri na sa kabila ng mga pandemya na ito ay nandito. Walang makakadlang sa bawat isa sa amin, sa pag-aalala ng dakilang pag-ibig na doon sa bundok ng Kalbaryo ay nabuhos, na nagpapatunay lamang po na ganon mo kami inabot sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya po bago namin tanggapin ang tinapay at saro na ito, patuloy mo pong linisin ang aming puso. Patuloy mo po kami na bigyan ng mga positibong kaisipan upang sa magkagayon sa aming pagputol-putol ng tinapay ay makita namin ang dakilang pagmamahal mo, dakilang pag-asa, dakilang pananaw na hindi nga lamang dito ang buhay, kundi mayroong buhay na walang hanggang nakalaan. Kaya po bago namin tanggapin, puspusin mo po ng iyong banal na Espiritu at lalo pong kumintal sa aming puso ang pananampalataya na meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang imposible. Ikaw ang pinagkukunan ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang pinagkukunan lahat-lahat. Kaya po kung paanong napaka-taos ng aming pag-ibig mo sa amin, ay ganon din mo po makita sa amin upang kami makalakad na naayon sa iyong banal na kalooban. Muli po ang pakikisa ng iyong banal na Espiritu at ang pagpapalam po sa tinapay at saro at ang hanggang pag-ibig ang siyang gawad mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen.
Magandang umaga po muli mga kapatid. Dako na po tayo sa ating pagbibigayan sa ating offering, ating mga tithes. At basahin po muna sa inyo ang nasa, ito po talaga yung madalas kong binabasa pag ating tithes and offerings, ang Malakay chapter 3 verse 10. Sabi po dito, dalhin ninyo ang inyong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat silid kalagyan. And po, sa kabila pa rin po ng pandemic, alam po natin na hindi po siya nagpapabaya sa atin. Kaya nga po ang ating mga tithes, patuloy po nating ipadala sa, yan, mababasa nyo po sa screen. At patuloy, para po patuloy ang paglago at ministeryo ng ating church. Maipagpatuloy ang mga activities at ang Diyos po ang magbibigay ng mga biyaya sa atin. Magbigay po tayo sa Panginoon. Maraming salamat po. Yung natagpuan mula sa kadiliman, ang buhay kong dati walang kabuluhan. Ako'y pinili mo, binihis ka ng bago. Panginoon, ikaw ang may-ari ng puso ko. Islap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo, kumukuti-kutitan. Para bang langit ang paligid ko, punong-puno na awit ang puso ko. Awit ng pag-ibig at pagpupuri sa'yo. Sa buong mundo, kumukuti-kutitan. Para bang langit ang paligid ko, punong-puno ng awit ang puso ko. Awit ng pag-ibig at pagpupuri sa'yo. Sarap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo, kumukuti-kutitan. Para bang langit ang paligid ko, punong-puno na awit ang puso. Sarap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo, kumukuti-kutitan. Para bang langit ang paligid ko, punong-puno na awit ang puso. Sarap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo, kumukuti-kutitan. Para bang langit ang paligid ko, punong-puno na awit ng puso ko. Awit ng pag-ibig at pagpupuri sa'yo. Awit ng pag-ibig at pagpupuri sa'yo. Magandang umaga po. And para po sa ating announcement ay maraming po salamat sa lahat po ng mga nanguna po sa ating pananambahan. Palain po kayo ng ating Panginoon. At ngayon po ay June at ngayon po ay babati po tayo, magbabanggit po tayo ng ating mga
kapatid na nagdidiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Unahin ko po muna po nung June 3, si Sister Beverly Como, happy birthday. At nung 5, nung hapon, si Sister Jennifer Lacaba. Yan. At 7, Sister Beth Tabingo. June 8, Sister Matet Lorenzana. 9, Sister Arlene Senya. And si Sister Ruth Jane Gan. Yan. At 11, si Brother Alain Ranyola. 13, si Ariela Yanson. And sa 19, ayan, walang iba kundi ang aking mother. Ayan, si Sister Eden at ang aking kapatid na si Sister Baby Yanson. At sa 23, ayan, si Sister Dorothy Masong at si Ella Booking. Sa 23 po sila. At hindi lang po yun, sa 19 ay may magse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Walang iba kundi si Brother Fred and Sister Ligaya Baltasar. So happy wedding anniversary po sa inyo mga kapatid at happy birthday po. At sa lahat po ng mga hindi pa nabanggit ay hayaan nyo po, hanapin ko po sa aking Facebook at sa mga files mo na meron ako. So happy birthday po. At gayon din po mga kapatid yung ating offering sa lahat po ng mga kapatid natin na patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon at hindi naman talaga pinapabayaan ng Diyos lalo na sa kanilang hanap buhay, ay talagang patuloy po tayong magbigay ng ating ikapu at yun po ay ibabalik ng Diyos sa atin ng siksik, liglig at umaapaw pa. So ganun din yung ating activities po mga kapatid. Lahat po ng ating per department na maaari nyo pong mapuntahan o masalihan, ma-join through Zoom. Mga kapatid, napakaganda po. Alam mo po, napanginayang kung ikaw hindi ka po nakaka-join. At alam mo po na napakasaya po ng ginagawa po namin na kami po ay nakakapag-Bible study, nakakapagbigay po ng mga aming mga experience. Ay talaga pong pinagpapala po kami sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, join ka na po, di ba? Join na. At gayon din po yung ating mga prayer requests. Kung may mga prayer requests po kayo, ipahatid nyo lamang po sa amin. At kung kailangan po dalawin or kailangan pong puntahan, ay just message lang po ang inyong lingkod, Pastor Roger, Pastor Mark. Ayan po ay para po maihatid po natin sa ating kongregasyon. Yun lamang po mga kapatid yung ating announcement at pagpapala po sa bawat isa at keep safe po mga kapatid. Magandang umaga. Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Tunay nga po na nakikita natin ang pagpapala ng Panginoon na sa kanyang pagtubos sa atin ang kanyang pagmamahal. Susunod na araw ay June na po. Napakabilis po ng panahon. At tunay nga po, ito pong Mayo ay napakaraming nag-celebrate ng karawan. Mula po sa aking mga kamag-anak, sa aking kapatid, sa aking ina, sa aking mga pamangkin. Binabati po namin kayo ng happy birthday. At tunay nga po na ang pagpapala ng ating Panginoon ang siyang igawad natin. At sa pandemyang ito, kalakit natin ang pag-asa, ang pananampalataya, na matatapos po ang lahat ng mga bagay. At sa mga nabaksinan na, nakita po natin sa mga post, nandun po ang positibo. Pero ang Diyos, ang dakila nating proteksyon, dakila nating patnubay, at nagbibigay sa atin ng pagpapala. At maraming salamat po sa lahat ng mga ginagawa natin sa pagpupuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Tunay nga pong sa iyo ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, na kung paano nga po kami binibigyan ng iyong mga banal na salita na sandata namin, panlaban namin sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Maraming salamat po kung paano nga pong ikaw ang siyang pumapatnubay sa amin. Na tunay nga po
ang pandemyang ito ay hindi nakakahadlang. Bagkos lalo pa po namin nakikita ang iyong banal na pag-ibig. Nandito po kami patuloy na humihiling sa iyo. Nagpapakumbaba, isinusuko ang aming puso't kaluluwa na kung paano nga pong ang iyong banal na Espiritu ay siyang gumagabay sa amin upang magbigay ng mga tamang kaisipan. Maraming salamat po. Walang hanggan po ang aming pasasalamat sa mga nagdaos ng karawan mula sa aking ina, kapatid, pamangkin. Ikaw lamang po ang siya nakakaalam ang walang hanggang pagpapahiram mo sa aming buhay. At makita mo po na ginagamit namin sa paglilingkuran sa iyo, na ikaw ay meron kaming dakilang relasyon, sapagkat kung kami may relasyon sa iyo'y tunay nga pong walang imposible. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan. Patuloy po kami nananalangin. Ang aming pong gobyerno, ang aming mga pamahalaan, mga namumuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Makita mo po sa amin ang tamang pagsunod, tamang protokol, at kung paano nga po sa pamamagitan ng iyong mga banal na palatuntunan ay maging patotoo kami na sumusunod sa mga trabaho po namin. Maraming salamat po na doon mo pinadadaloy ang iyong banal na pagpapala. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat gawain ng iyong banal na iglesia, mula sa kababaihan, kalalakihan, mga bata, at sa yag, at sa youth, na kung paano mo nga pong nando gumagamit ka ng mga tao na instrumento upang magbigay sa kanila ng karunungan, ay patnubayan mo po ang puspos po ng iyong banal na Espiritu. Patuloy po namin dinadalangin ang mga may karamdaman. Pagalingin mo po. So, huwag po sanang magkaroon ng anumang mga diferensya ang mga gamot na tinitake po ng bawat isa sa amin. Bagkos magkaroon ng kagalingan at ikaw ang dakilang pastor ng aming buhay. Makita doon na ikaw lamang ang pinagkukunan ng lahat-lahat. Ang Panginoon ng aking kaligtasan, kanino ko matatakot? Ang Panginoon ng katibayan ng aking buhay, kanino ko masisindak? Manatili po kami sa iyong mga banal na salita, sa iyong banal na iglesia. Yaman nga pong ibinigay mo ang iyong sarili upang kami po ay makalakad, magkaroon ng dakilang pananaw at pakikisa ng iyong banal na Espiritu. Muli po, ang patnubay at gabay ng iyong banal na salita at banal na Espiritu ang isang sa puso namin upang makalakad kami na naayon sa iyong kalooban. Kapurihan, karangalan at walang hanggang pasasalamat ay sa iyo lamang, at ang lahat ng ito'y aming samot dalangin at pagpakumbaba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ngayon po at magpaman. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala mula po sa kanyang sulat ni Apostol Judas sa kanya na makapag-iingat sa inyo na hindi magkasala at makakarap sa inyo ng walang kapintasan na may dakilang kalwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo, sa atin na sa Kanya ang papurihan, karangalan, kalwalhatian, kapangyarihan mula noon at magpakanpaman. Amen.